or whatever man. Okay? Sige po, paki-share sa Bible ninyo please. Acts chapter 1 verse number 14. Verse 14. Acts chapter 1 verse number 14. Isang verse lang po ating basahin this morning as our text. Our main text this morning. Verse number 14, let's read all together, please. Ready, go. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Amen. Our message this morning is one accord Christians. One accord, take note in phrase number, or phrase A. This all continued with one accord in prayer and supplication. Before we go on, let's pray. Dear God, loving and great Father, we thank you for this morning, Lord. We can gather in your name because of the Lord Jesus Christ. Thank you because of his blood we are here. Thank you because of the Calvary we are saved. Thank you, Lord, for your grace and mercy that is always abundant every day, sufficient for us, Lord. And Lord, this morning I pray that you would bless your word. Bless the preaching, bless your message, that the message that I'm going to preach would minister in the hearts of your people. And be with us, Father in heaven. I acknowledge I am nothing I can do apart from you. That's why I'm totally dependent upon thy power and leading. Put words in my mouth. And as we go on, we entrust to you that you would, Lord, help us na makakonsentrate despite mainit ang aming panahon. Maraming salamat. All these things we ask and we pray in Jesus' name. Amen. And amen. Thank you. And please be seated. All right. In order for the New Testament church to return to where it started, there must be another upper room. Now, this is the story na kung saan po ang ating Panginoong Diyos, after His resurrection, instructed the church na doon po sila sa upper room. And then after 10 days, they will wait there because the Holy Spirit will go down and will pour out. And that is what we call the day of Pentecost. And during the time, the Holy Spirit of God empowered them. Okay? Alright? Barrenness brings grief. Ang pagiging barren. Later, barrenness brings extension. Pag hindi po na-address ang barrenness sa ating Christian life, magkaroon tayo extension, totally mawala po mga kapatid. And one reason the devil is gaining ground in the percentage of Christians are fewer and fewer. We are approaching spiritual extension. Papunta na po tayo sa spiritual extension, meaning ang ating vigor, ang ating sigla, ang ating passion, ating commitment para sa mga bagay na spiritual nawawala. Okay? That's why mga kapatid, sabi ng Bible, now, we need to realize that Christ will win. Okay? Gayon pa man, manatili pa rin na maging winner tayo kung meron tayong mga bagay na gagawin. Barrenness, described by the Webster, anong ibig sabihin ng barrenness? Barrenness means non-productive. Non-ability to bear fruit. Walang kapasidad, walang ability na magkaroon ng bunga. Yun po ang ibig sabihin ng barren. Kung sa ating common term, baog. Pag sinabi mong baog, automatic ma-register sa isip natin, walang bata, hindi makaanak. So yun po ang ibig sabihin ng barren, non-productive and non-ability to bear fruit. The physical barrenness normally is not controllable by the one. Ang physical, ibig sabihin sa tao, sa ating katawan, hindi mo makontrol talaga ang pagiging baog. Wala kang magagawa pag ang tao ay baog, di makaproduce ng anak, wala tayong magagawa. Kahit doktor. Kahit anong gawin ng doktor, ang medicine, pang-alalay lang, pero pag declare ng Panginoong Diyos na hindi pwede, wala talaga. Amen? Pero sa spiritual natin, kapatid, barrenness, it's opposite. Meron tayong magagawa. However, spiritual barrenness is controllable and is a result of the one that is barren. Sometimes nagkaroon tayo ng barrenness sa ating Christian life, that is the result of our indifference sa ating Christian life. Now, this morning,
As we examine the early days of the Church of Jerusalem, we see how that they started off in overflowing productivity. And we're going to look this morning, tingnan natin the secret or the key kung bakit sila nagiging successful Christian. Alright? Successful Christians. Now, let's examine carefully mga kapatid kung ang apat na bagay na ating makita i-point out today na dapat nating ma-realize as a member upang magkaroon tayo o makonsider tayong producing Christians. Alright? I believe ayaw natin ng tinatawag barrenness, whether sa physical o sa spiritual aspect. Gusto natin maging productive. Amen? Gusto natin mag-prosper. Gusto natin magkaroon ng success, mga kapatid. And the same way sa ating Christian life. Now, this morning, let me tell you, para makonquer natin ang spiritual barrenness sa ating Christian life, there are 4 things we need to consider. Number 1, look at verse number 14. The Bible says, sa ating text, in verse number 14, so, nandun na po sila sa upper room. Alright? Okay? And, chapter 2, makita natin dyan later. But here, in this account, look at verse number 14. The Bible says, this all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Now, notice the word, one accord. One accord. Anong ibig sabihin ng one accord? Sila po'y nagtipon, sila po'y nagkakaisa, sila po ay nag-gather together. That is the word one accord. Lahat po sila nandun. Pag sinabing one accord, intact po sila. Hello, amen? Number 1, in what area naging intact sila? Number 1, they were one accord in prayer. Amen? They were one accord in prayer. In verse 14, this all continued with one accord in prayer and what? Supplication. Mga kapatid, now notice, you cannot separate prayer and productivity. The two go together. Meaning, you cannot expect productivity without prayer. Productivity is the result of prayer. Hello, amen? Ibig sabihin, wala tayong production, hindi tayo mag-succeed, hindi tayo magkaroon ng bunga kapag wala ang prayer sa ating buhay. Kaya itong mga taong ito, nagkaisa po sila mga kapatid, nag-isa po sila, they gather for a purpose in prayer. Because they believe the prayer has power. The prayer can accomplish something. The secret of success is prayer. Let me ask you, do you believe in prayer? Yes, there is power in prayer. And God will work in prayer. And remember, church, I challenge you this morning, revival starts in prayer. You know what? You are weak today, you are discouraged today. Maybe because you lack prayer. Because I believe ang Christian na prayerful, magkaroon siya ng revival. At mag-umpisa ang revival sa kanyang Christian life through prayer, through bending our knees. There is power in bending your knees. Kapag ang tao, mga kapatid, ay wala na pong prayer life, I tell you, manghina ka sa Christian life mo. I-trace up mo ngayon ang buhay mo, i-trace back mo. Bakit ako hindi na masaya sa Christian life ko? Bakit nanghihina ako pumunta ng church? Bakit wala akong gana makipag-fellowship sa aking mga Christian brethren? Maybe because wala ka ng prayer sa buhay mo. Maybe maraming bagay na nabisihan mo, mga bagay na nakaligtaan mo ang personal relationship mo kay Lord na siyang magbibigay ng init sa Christian life mo. Amen. Inventory mo yung sarili mo ngayon, kapatid. Hindi po mali maghanap buhay. Hindi po mali mag-alaga sa ating pamilya, magtulong sa ating pamilya. Hindi po mali, mga kapatid, na tayo po'y maging busy para sa trabaho. Pero ang mali kung lagi na tayong nabibisi, na wala na tayong time sa ating Christian life. Yun ang mali, kapatid. Na atin ang na-neglect ating duty. At alam mo, kapatid, isa sa magpapasigla sa atin ay ang ating prayer life. That's why itong mga Christian na ito, nag-gather sila.
Nag-isa po sila, doon po sila. Meron pong place na pinuntahan nila. Hindi lang po, yes, Pastor, pwede po ako manalangin sa bahay. Yes, totoo po. Anywhere we can pray to God. But there is designated place na gidesign ni Lord, giplano ng Diyos, nilagay ng Diyos para doon tayo mag-isa sa panalangin. And that is the house of God. Amen. They were one accord. Oh, the Bible says, all power is given unto me. Sabi niya sa book of Matthew 28, sabi ng Panginoong Diyos. Verse number 1, chapter 1, verse 8, sabi ng Bible, He shall receive power. And paano po yan mangyari? And I believe that is through prayer. Matthew 7:7, anong sabi ng Bible? Ask and it shall be given. That is through prayer, mga kapatid. The reason why we are barren, maybe because, why is our church simply not a burning fire for God? Because there is so little prayer. If you are barren, it is because you are not praying. The secret of failure is our failure in the secret prayer. Someone once said, prayer moves the hand of God. Amen? These 120 people were serious in their prayer. They wanted something to happen. And church, let me tell you this morning, let's get together in one accord in this matter of prayer and all pray for the same thing, and that is the souls be saved by the gospel of the Lord Jesus Christ. Be serious in your Christian life. Be serious in your prayer. Now let me ask you, how many minutes you spend in your prayer? And how many minutes you spend in your cell phone? Sadly mga kapatid, pag i-rate mo, mas marami tayong oras sa TV, sa cellphone, sa gadget kaysa ating prayer. Napakaliit lang ang ating percentage, kapatid, sa prayer compare sa ating oras. Ang dami nating ginugugol, paglinis ng bahay, paghanap buhay, kapatid. Pero napakaliit ang ating prayer life. And hindi lang maliit, ang masaklap, wala minsan. Are you with me? How many of you, before ka nag-pray, before ka pumunta dito ng church, nag-spend ka ng 30 minutes, you kneel down and pray to God. And you pray to God, Lord, i-bless ang aming simba, i-bless ang mga members, i-bless ang mensahe nyo na dadalhin ni Pastor. How many of you do that this morning? Honestly speaking, maybe, pipila lang, kukunti lang. Kasi minsan, pagising natin, busy kaagad tayo. Kuha tayo kaldero kaagad, walis kaagad, kung ano-ano kaagad. O yung iba, cellphone na kaagad, pagising. Hindi man lang nakapagpasalamat kay Lord. Salamat, Panginoong Diyos, sa bagong araw. Salamat sa lakas, Panginoong Diyos. Salamat sa pag-ingat Diyos sa amin sa magdamag. Madalas, napaka-ingratitude natin sa Panginoong Diyos. Hindi tayo marunong magpasalamat sa Kanya. Sa mga biyayang ating natanggap sa Kanya. Ang tao minsan ang malungkot, pag may nangyari na, pag may sakit na, doon pa. Tatawag sa Panginoong Diyos. Pero pag malakas pa, pag meron siya, nakakaligtaan, lift out ang Panginoon. Kapatid, sana wag pong ganon. Amen? We need to be one accord. That's why I challenge you members, sana kung anong attendance natin Sunday morning, dapat sana ganon din sa prayer meeting. Kung naniniwala ka na ang prayer ay may magawa, kapatid, dapat di ka mag-absent sa prayer. Meeting natin every Wednesday. Kay malaki ang magagawa sa prayer. Prayer. The impossible maging posible dahil sa prayer. Malaki ang ma-accomplish sa prayer. All these things na makita nyo dito mga kapatid, this is the result of prayer. Si Bibi Clint, yung anak namin kapatid, result niya ng prayer. How many years ga-pray kami? Lord, bigyan nyo kami ng anak. Hindi kami binigyan ng Panginoong Diyos ng sariling anak. But salamat, may gi-provide ang Panginoong Diyos. And that is prayer, mga kapatid. Kaya magduda pa ba tayo? Proven and tested na, mga kapatid. Basahin mong Bible, how many, ilang beses, mga kapatid, mga disciple, mga prophet, through prayer, nangyari ang pinaka-imposibleng bagay. Di mo na kailangan i-explain pa ng matagal, basahin mo na lang ang Bible. Ang daming story because of prayer nangyari. Si Hannah, hindi makaanak, baog. Pumunta sa temple, nag-pray, nagkaroon ng anak. Ang pangalan, si Samuel. Hello? They were one accord. Nag-isa po sila. Yes, they can pray sa kanilang bahay. They can pray anywhere. Pero pumunta sila in one place para doon manalangin.
and supplication. Supplication ba paghingi? Oh. Alright. Mga kapatid. Alright? What else? 120. Nandun mga kapatid. Ilan sila doon po sa upper room? Right? In one accord? O sabi ng Bible? Alright. Tingnan yung Bible. Mga kapatid. Verse number 15, and in those days Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. So ilan sila doon? Habang nag-pray sila, 120. And look what happened. Men and brethren, verse number 14, alright, with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Sino yung nandun sa prayer meeting? Nandun yung mga nanay. Women are there. Maybe young people, nandun din. Maybe mga men, nandun din sila. Itong 120, iba-iba ito. May mga tatay, may mga nanay, may mga young people. But all of them, they were there for one purpose. That is for prayer. Amen. They were one accord. One accord. Alright? Number one, they were one accord in prayer. Number two, they were one accord in one place. Chapter 2, please. Chapter 2, look at verse 1. Look what happened. Chapter 2, verse 1. Chapter 2, verse 1. And when the day of Pentecost, ito na yung pag-empower ng Holy Spirit. Okay? Nandun ang Holy Spirit habang nandun sila sa upper room. Okay? Bumaba ang Holy Spirit like a cloven tongues. Gi-empower sila. They were filled. The Bible says, verse number 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Verse 2, and suddenly there came a sound from heaven. Habang nandun sila nakaupo, bigla lang kapatid, may dumating na tinig o sound from heaven as a rushing mighty wind. Hangin. And it filled all the house where they were sitting. Pinuno ang bahay na kung saan doon sila nakaupo. Verse 3, and there appeared unto them cloven tongues. Tingnan nyo po, ito po yung picture ng Holy Spirit, the time. May mga cloven tongues like as of a fire, and it sat upon each of them, bawat isa sa 120. Sa ulo po nila may parang tongues, cloven tongues of fire. That is a symbol of the Holy Spirit. Verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Alright? So, gi-empower po sila ng Holy Spirit, mga kapatid. Habang nandun sila. And this is the power of God. And this is the fulfillment of the power of God, the promise of God. But let me tell you, let me remind you in verse number 1, sabi ng verse 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord. Take note, not only they were one accord, number 1, Brad, in what? In prayer, but also, they were one accord in one place. Christians, there is a specific place na pinuntahan nila. And the Bible says in verse number 3, there is a house na mention dito. There is a house, and suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. That means to say, ang Christian life, hindi ito na freelancer. Hello? Alam nyo pag freelancer, parang kahit saan lang, walang permanent address, walang specific na pupuntahan o station or what. Okay? Hindi po ganun ang Christian life. Alright? Merong specific place na dapat doon ka pupunta. Doon ka dapat mag-worship. There is a definite place, a certain place. At sabi ng Bible, in one place. And that place is the house of God. That is the house of God. They were one accord in one place. Merong place na pupuntahan dapat ng Christian. Hindi pwedeng, dito ka mag-Sunday, next Sunday, ibang simbahan, next Sunday, ibang simbahan. No, that is not biblical. There is a local church, there is a local place na dapat doon ang isang Christian mag-worship at doon siya magpagamit at mag-grow para sa Panginoon. And I will tell you, mga kapatid, this morning, the place of worship, mga kapatid, there is a specific place
The one place here, the Bible says, is not the mall. The one place here is not the pool. The one place that the Bible refers is not the beach. Amen? The one place, mga kapatid, na gi-refer ng Bible is not the farm, but the one place is the house of God. If you always absent, you miss the blessing of God. If you skip on worshiping the Lord, you miss the blessing of God. Kaya nga dapat meron tayong simbahan, meron tayong lugar na pupuntahan. Sila pumunta sila, iba-iba ang lugar nila, but iba-iba sila ng residence, but they go together, not only for the purpose of prayer, but in one place. Because there is a place designed by God. Kung lagi kang wala sa simbahan, anong mangyari sa iyo? Mag-suffer. Anong mangyari sa pamilya na laging ang tatay wala? Na-feel nyo? Anong ma-feel sa asawa, sa anak, na ang tatay laging wala sa bahay? Anong ma-feel sa husband, sa anak, na laging wala ang wife, ang nanay? Nakuha niyong point, mga kapatid? There is something, may mag-suffer. Kakaiba ang feeling kapag hindi kumplito. The same way sa simbahan. Pag lagi kang absent, the church will suffer. Your Christian life will suffer. Are you with me? Kaya mahalaga, mga kapatid. There should be a one place na dapat natin. Ito mga taong ito. Hindi sila nag-absent, hindi sila, mga kapatid, meron silang pupuntahan na importante maybe. But in that day, in that special day, mga kapatid, nandun sila in one place. Nandun sila. Because they realize it is God's will, it is God's plan na nandun sila in that one place. They were in one accord. Take note, mga kapatid. Chapter 2, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. I believe may mga family din po sila. I believe may mga hanap buhay sila. I believe may mga schedule sila. Pero that time, gi-give up nila because pumunta sila dito sa sugo ng Diyos, plano ng Diyos, na lugar na dapat doon sila magkaisa. I appreciate nandito kayo this morning. Pwede ngayon nandito ka, pwede ang iba, pwede ka mag-schedule ngayon. Ang init, pastor, gawin natin excuse. Mga tao ngayon, patok ngayon ang mga swimming pool. Hello? Patok ngayon mga beach, patok ngayon mga kapatid, ang mga mall halos puno. Pag ganito. Pero mga kapatid, salamat andito ka because we realize na ito yung place gidesign ng Diyos that every Christian Sunday should be in the Lord's house. At salamat, di ka nagkamali ng pinuntahan. May mga tao na akala nila tama yung lugar na pinuntahan nila. Pero what happened, mga kapatid? Sometimes ang inakala nating tamang lugar, mali pala. At may mga tao na papunta ng church, maling lugar. And I tell you, that is wrong. The safest place, the best place na puntahan ng tao, Christian na lugar, walang iba. The house of the Lord. Amen. The house of the Lord. That's why, praise God, andito ka, kapatid. Bakit? Our purpose is to receive God's instruction. Here, mga kapatid, makatanggap tayo ng instruction galing sa Panginoong Diyos. That's the purpose. And this book will give us complete instruction from the Lord. Okay? Not only we are here for a purpose to receive instruction, but also, mga kapatid, to receive correction. Hello, amen? I-correct tayo through Bible. Kaya sana po, pag naano tayo, mga kapatid, may preaching na para sa atin na tamaan tayo, dapat ang attitude should be happy and should be humble. We should not be offended. Amen? We should not get mad. Instead, we should be thankful to the Lord. That means to say the Holy Spirit is working in your heart. Delikado kung sige ka simba, tapos wala na nag-connect ang Holy Spirit, wala na nag-work ang Holy Spirit. Delikado yan, kapatid. Pero hanggat nasasaktan ka, hanggat sabi mo parang para sa akin yan, bakit yun ang sinabi ni Pastor? That means you need to be thankful. Why? Because, mga kapatid, nangungusap ang Banal na Espiritu sa iyo. Ginakurik tayo. Kung ayaw natin magpakurik, what's the purpose? Magsimba tayo. Amen? And by the way, that is not personalan. Ito si pastor, ang trabaho niya, ginapersonal. No! It's the
pastor's duty to remind us and to instruct us, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Di ba sa eskwelahan may teacher? Brad, ginaado tayo, gina-remind tayo, gina-instruct tayo. Magsunggod ka ba sa teacher kung sawayin ka? Oy, mali yung sagot mo. Oh. Tapos sabi, di na ako magbalik sa school. Ano man ito si maman? Oh. Tama ba yan? No. The same sa ating spiritual life. Amen? And of course, mga kapatid, why we are here in one place? To receive instruction. Number 2, to receive correction. And also, to receive edification. Alam mo kapatid, wala akong pinaka-excited na araw, mga kapatid. Araw ng linggo. Bakit magkita-kita tayo? Minsan na tayo magkita. Ang iba dito, walang Wednesday. Pero excited ako, wow, salamat. I'm happy, nakita ko si Ate Elena. Amen? Di ka ba happy na makita mo yung kapatid mo naman? Oo. Pastor, nakakasawa ng itsura. Sige lang, ano man ang itsura ta? Amen? But we are unique, amen? Iba-iba tayo ng itsura, siguro iba-iba tayo ng kilay, iba-iba ng ilong. Pero sige lang, the point is we are God's children. And because we are Christians, we are excited. Amen. Wow, makita ko lang bisan mga senior. Wow. O ma-remember ko nanay ko. Wow, how I wish ari nanay ko. O makita ko ni mga tigulang ni. Sorry, bad words para. Mga medyo may edad. Oh, may mga edad, gamay, mga kapatid. Wow, ma-remind ko. Amen. What a challenge, mga kapatid, na kahit may edad na, 70, 80, pero gapangalagad sa Ginoo. 70, 80, pero ga-enjoy, gapunta ng church. Di ka ba ma-challenge dyan? Sa ating medyo mata-bata, dapat ma-challenge tayo. Ang tigulang gani, ang senior gani. Kaya pa? Kami pa? Insulto sa ato na. May motor ka pa, may bonus pa na. Ang iba niya ka, napamasahe lang, ano lang niyo. Hello, harap ba ta? Yes, mga kapatid, edification. Oh, wala nang ibang makapa-edify sa atin, kundi fellow Christians. Oh, fellow Christians, that's why we need to be in one place. We need to be every Sunday, we need every gathering, every Christian should be in that one place. And that one place is the house of God. The house of God, amen. Praise God, mga kapatid. Oo, don't miss the blessing. Don't miss the instruction of God, mga kapatid. And third and last, third point, mga kapatid, not only we should be in one accord in prayer. Number 2, we should be one accord in one place. Number 2, mga kapatid, or number 3, rather, we need to be one accord in their values. Chapter 4, verse 32. Look at chapter 4, Acts chapter 4, verse number 32. Verse number 32. Okay, let's read verse number 32. Chapter 4, please. Book of Acts, chapter 32. All right? And the multitude of them that believe were of one heart. Take note, the word one heart. And one soul. And of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. So ano ang values nila, mga kapatid? Nakita nyo? Itong mga Christian na na-Christian because they believe the gospel, itong mga tao na na-save, mga kapatid, after sila na-save, ano sila? Naging giver sila. Naging generous sila. At sabi ng Bible, kung ano daw yung meron sa kanila, pinagbibigay nila o pinaghahati nila sa mga kapatiran na wala. Meaning kulang sa lahat, mga kapatid. Gisya nila ang kanilang mga possessions. Are you with me? Verse 32, okay, they believe of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own. But they had all things what? Common. Wow, napakaganda. Ang pag-aari niya, Brad, hindi niya i-consider sa kanya, instead, pagmamay-ari din ng kanyang kapwa. Oh. Imagine mo. Sa madaling sabi, hindi mag-matter sa kanila, hindi importante, akin ito, sa'yo yan, hindi. Para sa kanila, kung ano ang akin ay sa'yo rin. Ang ano sa'yo ay akin din. Oh, di ba? Napakaganda. Pag ganun ang ating mindset, kapatid,
Yun po bang, kung ano ang akin, marunong tayo mag-share, walang kapatiran na maghihirap. Walang kapatiran ba na madaling ma-discourage? Kaya kung ano ang problema ng isa, gina-provide sa kanyang kasama. Ibig sabihin, hindi sila mga kuripot. Nung naligtas sila, sabi niya, ang aking pagmamay-ari, kapatid, meron ka dito. Gishare nila ang kanilang blessing. Maybe ba yung iba, chapter 4, makita mo si Barnabas, nagbinta po siya ng property, tapos ang pera binigay doon sa church. Tapos ang pera gipanagtag sa mga members ng mga pigado. Wow. I don't know, may simbahan pa bang ganun ngayon? May mga membro pa kayang ganun nga, nagbaligya lupa, nagbaligya balay, tapos ang kwarta gipanagtag sa mga membro nga pigado. Wow, sobra pa ni sa purpose nga panagtagay. O, purpose, quarterly pa. Every 3 months, tama? Pero ito mga kapatid, talagang lahat. Napaka-giver nila. Alam mo sa tao, ang common sa tao, madamot. Okay? Mga kapatid, likas sa tao, madamot, yes or no? Kasi gusto talaga ng tao, akin to. Akin lang ito, huwag kang makialam, akin to. Ako naghirap nito, ako nagsakripisyo nito. Pero ito, walang pakialam sila. Ang kanila, matulungan yung mga nangangailangan. Kasi may mga membro din, hirap rad. Pero sila na may kaya-kaya, ang ginawa nila, gishare nila ang kanilang material position. Tingnan mo yung values nila. Kaya kayo ba, may mga tricycle members, pag may nadaanan kayong membro, pasakayin nyo. Amen? Kung kapitbahay mo lang ninyo, agado nyo, sis, brad, sakay, bakante. Oh, huwag nyo ipagdamot, blessing yan, steward lang tayo. Isang-isang mata, pwede yung mawala yung ginagamit natin. Kaya pag may nakita ka, brad, wala kang sasakyan, wala, gusto ko masimba. O sige, walang problema, punta ka dito sa bahay. O lakarin mo lang, o kung wala talaga, puntahan mo, daanan mo, kung malapit man lang. Hello, amen? Blessing. No? Pastor, ayoko magasgas na. Grabe, ginhawa ko na ka, wasig-wasig. Ginhawa ko na, pastor, ka halong-halong. Yung mga bata niya, si sister, mga kulit-kulit kayo. Oh, bahala magasgasan, basta kayo for the Lord, ah. Amen? Basta, ano man ang hining-hining, o man, ginadalok naman. Nakuha niyo, amen? Oh. Anong hining-hining mo na, ginaalagaan mo na, isa ka pa, pamisok mo si Brad. Ay, mahulugan na nakawa, laya ka lobi. Okay, mahibi ka yun. Oh. Putot lang ka lobi sila katapat. Diba na? Basi na tingala ka na lang, gikurita na, may answer na 16. Hello, amen? Basahin mo, brado, intindihin mo. Ang verse 32, they believe. And then, kung ano ang meron sa kanila, hindi nila inaring, hindi nila i-consider na pagmamay-ari nila, kundi they have all things in common. What's the secret? What's the secret? Because they are one soul. Ano sabi pa ng Bible? And one heart. Kapag ka meron kang, mga kapatid, puso na yung one soul and one heart, mga kapatid, hindi hindi po, mga kapatid, maalis po yung paging madamot natin. Bakit po? Because they have one heart, and of the one soul. Wow, may unity sila, mga kapatid. Their values. Oh? Sa atin, kung ganito lang, mga kapatid, napakaganda po. Their values, okay, what they had was God's. What they had was their fellow Christians. They knew their gift was needed, mga kapatid. Alright? Kaya makita po natin ang kanilang heart, mga kapatid. You see? Okay? Sabi dito, mga kapatid, number 4 and last, amen. What's number 1? A one accord Christian, one accord in prayer, one accord in one place. Number 2, one accord in their values. They were generous, they were givers, mga kapatid, napakapagbigay po nila. Alright? And fourth and last, mga kapatid, one accord in their vision. One accord in their vision. So makita po natin, ano pong vision nila, mga kapatid? Their vision nila is to reach out the world with the gospel. Amen? Gusto nila na mapalagana pa yung gospel. Gusto nila i-share pa yung gospel. That's why, despite of the persecution, mga kapatid, look at chapter 5. Look at chapter number 5. Chapter 5, the book of Acts. Alright, are you still there? Amen? Okay, 27. And when they had brought them, chapter 5, verse 27,
They set them before the council, and the high priest asked them, ito po sila Peter. Dinala po sila, gi-interrogate sila, tinanong sila doon. Okay, tinanong sila ng mga high priest. 28. Saying, did not we straitly command you that ye should not, what? Teach in the name, and behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us? In other words, pinagbawalan po silang mangaral ng salita ng Diyos. Bawal po silang mag-preach ng gospel. Pinagbawalan po sila, mga kapatid. At sabi dito ng Bible, subalit, sabi ng mga pari, pinuno nyo. Behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. And look what happened. Then Peter 29, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Amen? So, masusundin namin. Yes, alam namin pinagbabawal, pero para sa amin, masusundin namin ang Diyos kaysa tao. Mas mainam, mas mataas ang utos ng Diyos kaysa tao. Kaya sabi ni Peter, ano pa mang gagawin, okay lang. Basta masunod lang namin ang utos ng Diyos. Para sa kanila, kapatid, kahit po kapalit ang buhay, gusto nila, mga kapatid, lamang gusto nila maubi ang Panginoong Diyos. Hindi po sila takot. Hindi sila nagpa-intimidate. Hello, amen, Christians? Willing sila. They also the same thing, mga kapatid. Bakit may vision sila? They saw a hell. May vision sila. Nakita nila ang hell. They saw a hell. Hell is hot. Hell is long and suffering. Na-imagine nyo ba ano kainit? Ano katindi ang init sa impyerno? Hello, Christians? I don't know kung sa ano yung nag-viral. Sa part ba ng Visayas, may isang doon, babae nagluto. Yung, nakita nyo yon sa yung sa pan ba, cooking pan o kalaha. Nilagay niya, gipainit niya doon sa gilid ng kalsada for ilang minutes siguro. Tapos nilagyan niya ng oil. Tapos, pag siyempre, automatic, init ka agad yun. Ilagyan niya, Brad, ng hotdog. Kunting lang, Brad, luto hotdog. Walang apoy. Ganon katindi ang init. At doon patindi ng patindi ang init ngayon. Try kaya natin patayin lahat ng ceiling fan dito. Anong mangyari sa atin? Hello, amen? Imagine lang. Imagine mo yung taong nasusunog na. Buhay pa ha? Nasusunog. Bahay nasusunog. Anong suffering? Niya ba ang suffering niya? Imagine mo. Aside na nasusuffocate siya sa usok, plus meron pang apoy, dahan-dahan, dumadapo sa kanya, hindi ka instantly mamatay ka, mga kapatid, dahan-dahan, nasusunog, buhay ka pa. For me, mas okay pa siguro barilin ka. Kaisa lang pero nasusunog. At ang common sa tao, pag sunog ang balay, pupunta ng banyo, di nila alam, mas trap ang banyo. Akala nila ang banyo ang pinaka-safe na lugar sa bahay. Pero don't you know, mostly nasusunog na sa loob ng banyo kasi suffocation. Kapatid, mas lala pa ang impyerno. Mas sobra pa ang impyerno. Mas init pa ang impyerno. Mas grabe ang degree ng suffering ng tao sa impyerno. Day and night, they are shouting, begging for God. You know what? Ang tao ang makapaimpyerno sa kanya, hindi dahil criminal siya, hindi dahil rapist siya, hindi dahil kung anong ginawa niya, mga kapatid, na ang tao na impyerno dahil hindi siya naniwala kay Kristo. Maraming tao religious sa impyerno, maraming tao tingin nila mabuti sila, pero gireject nila ang ginawa ni Kristo. Kaya magpaimpyerno sa tao yung unbelief. Hindi sila naniniwala na si Kristo lamang makapagliligtas sa kanila. Para sa kanila yung gawin ko, para maligtas ako, ito yung gawin ko, hindi ang ginawa ni Kristo. Hello? I hope, kapatid, itama mo yung thinking mo about salvation.
Baka religion ang ginasandigan mo ngayon para na-save ka. Baka good works ngayon ang ginasaligan mo para ma-save ka. O maybe baptism ngayon ginasaligan mo. Kapatid, all those things hindi makasave sa tao. It's only the work, the death of Jesus Christ on the cross. The blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ ransom my soul, my dear friend. Before it's too late. Pag namatay ang tao, wala nang balikan. Pag namatay ang tao, wala nang rewind. Wala nang part 2. Siguraduhin mo kapatid, mga mahal naming bisita, sumampalataya ka sa ginawa ni Kristo. Mahal ka ni Kristo, kaya namatay siya para sa iyo. At tanging ang ginawa lang ni Kristo, kapatid, doon sa cross, bastante na, sufficiente na, maniwala ka lang sa Kanya. Kapatid, ganun kasimple ang kaligtasan. Oo, itong mga taong ito, may vision sila. Kahit pinagbawalan sila, sapagkat ang tingin nila, bawat tao, pag hindi ito makarinig ng Ebanghelyo, sa impyerno ito, itong tao ito, pag hindi ito naligtas, sa impyerno ito, kaya wala silang pakialam, pag bawalan sila, ikulong nyo kami, pero ang amin, we obey God rather than man. Why? Because they have the vision. Ang mga tao, people will perish pag walang gospel. Kapatid, gawuri ka ba sa mga loved ones mo na hindi pa saved? How I wish ako, makauwi ako sa amin. Sa amin sa Bukidnon. May mga tiyo pa ako. Mga kapatid, na until now, I believe, di pag yun saved. Bakit, Brad? False God ang ginasimba. False God. How can you expect na ma-save? Ibang ginakilala nga Diyos. And I seem to you, I believe, may mga loved ones din tayo na iba ang kanilang Savior na ginakilala. That's why, before it's too late, I hope magkaroon tayo vision. Do you have concern ba na mo nga di pa luwas? What if magbalik ang Ginoo karon? What if kuhaon sila sa Ginoo karon? Tapos hindi sila saved. Hindi ba sakit-sakit sa ato? Nga may bana ka, may anak ka, may apo ka, ato sa impyerno? Let's do something before it's too late. Amen. They have the vision. They have the vision, mga kapatid. And look what happened. In Acts chapter 1, they were 120. The next day, chapter number 2, nag-preach si Peter. Ilan na saved? 3,000, mga kapatid. Acts chapter 2, verse 41. Acts chapter 4, verse 4, what happened? Naging 5,000. Acts 4:4, before we close, mga kapatid. Ganon po ang progress. Ganon ang progress ng gospel. Chapter 4, verse 4, howbeit many of them which heard the word, believed, and the number of men was about, pila? Oh, mga lalaki lang, Brad, wala labot babae, ha? Ilan sila nadagdag? From 3,000, naging 5,000 men were added. Chapter 5, verse 14, look what happened. Chapter 5, verse 14. Chapter 5, verse 14, unbelievers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women. Dito ba, di na makaya? Multitude na ang tawag sa kanila. Multitude were added, mga kapatid. Chapter 6, mga kapatid, verse number 1, chapter 6, look what happened. Look what happened again. Sabi dito, and in those days, when the numbers of disciples was multiplied. Okay, from multitude, from 120, naging 3,000, 3,000 to 5,000, 5,000 to multitude. Tapos dito, mga kapatid, multiplied. Nag-multiply na, mga kapatid. Multiplied greatly. And you know what? Some historians believe, before I close, na ang Church of Jerusalem, Brad, because ang mga tao, soul winners, mga Christians, umabot sa 100,000 ang members. Oh. Approximately. Sa time dito, sa persecution. Take note, may persecution pa ito. Pero grabe ang pag-spread ng gospel. Why? Because bawat isa may vision about the gospel. Meron silang concern sa mga tao na bawat tao makarinig ng gospel. And praise the Lord, the Holy Spirit worked during the day of Pentecost. Church, I hope and pray, sana po, makuha natin, sana magkaroon tayo ng spiritual eyeglasses
para makita natin ang need. Alam niyo po, di natin makita ang need because meron tayong tinatawag eye problem, eye trouble. Meron tayong eye trouble, eye this, eye that, I want this, mga kapatid. Sana po, magkaroon tayo, mawala sa atin yung ating vision na dim. Your vision is dim. Now listen to me, anything can be done if the people involved in one accord. We need to by one accord. I hope and pray, pag medyo malamig na mga kapatid, balik tayo sa ating dating ginagawa. Are you still with me? Once a month, magkaroon tayo saturation. Naumpisa natin ito before, tapos na natin, Brad. Barrio Size, tapos na tayo dito sa Barrio 2, tapos na tayo sa ibang barangay. Next naman, ang ating target, Lord willing, itong Magsaysay and San Roque. Na after ng ating afternoon service, before tayo magsimba, punta tayo doon, mamigay tayo gospel tracts, mag-soul winning tayo. Amen? Mag-tracts distribution tayo. Why? Because liable tayo sa mga tao dito sa Coronadal. At least before sila namatay, nakatanggap sila ng gospel tracts. Before sila namatay, nakarinig sila ng gospel. Why? Because my church na soul concern. Because my church na may vision para sa salvation ng mga tao. Amen. Let's have a spiritual vision. Every head bow, every eye closed. Father God in heaven, thank you, Lord, na magkaroon kami, Lord, ng one accord. Please, Lord, I pray that you would give us a one heart and one mind. Number 1, in prayer. Number 2, in one place sa aming Christian life. Ma-feed namin, Lord. Sana, Lord, I pray na nagkaroon kami, Lord, ng desire. Always, na huwag kaming mag-skip, huwag kaming mag-miss sa church life, Panginoon. Because church is essential for our Christian life. And help us also, Lord, na magkaroon kami ng one accord in our values. These early Christians, nung nasave sila, Panginoong Diyos, makita po namin ang kanilang heart. Very giver sila, very generous sila. Hindi nila pinagkait kung anumang meron sa kanila. At makita namin, Panginoong Diyos, kanilang pinagamit ang kanilang ari-arian. Because ang kanilang heart, hindi po, Lord, covetous. Ang kanilang heart, Panginoong Diyos, para sa Panginoong Diyos. Ang kanilang desire na anumang material na blessing sa kanila ay makaglorify sa Panginoon. That's why ganun din sana sa amin. Lord, anumang meron kami this morning, help us na huwag kaming covetous. Instead, ipagamit namin sa inyo. Whatever we have, because we are just steward, Panginoong Diyos. Caretaker lamang kami, Lord, sa mga material blessing na ito. Kaya sana magamit ito for your glory. Sasakyan man yan, bahay man yan, farm man yan, livestock man yan, or anything na meron sa amin, Panginoon. Sana ang aming puso ay bukas. Sana ang aming puso, Panginoon, ay merong puso na mapagbigay. Alisin niyo sa amin ang pusong sakim. Alisin niyo sa amin ang puso na kuripot. Alisin niyo sa amin ang puso na madamot, Panginoon. Sa halip, palitan niyo itong pusong mapagbigay. Kasi the more kami magbigay, the more kaming pagpapalain ng Panginoong Diyos. Ako'y naniniwala, ang taong mapagbigay, malapit siya sa Diyos. Ang taong mapagbigay, lalong pinamahal ng Diyos. Ang taong mapagbigay, lalong pinalalago ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, please help us na maging katulad kami sa mga early Christians. And also, Father, please help us magkaroon ng vision. Vision na, Lord, masaturate pa namin ang Coronadal City with the gospel of the Lord Jesus Christ. How I wish magkaroon kami ng preaching ministry. Importante, Panginoon, ang preaching ministry. Street preaching, Panginoon. Huwag kaming magtakot. Mag-preach sa gospel sa mga daan, sa mga bus, sa mga terminals. Panginoong Diyos, please give us that kind of heart. Lord, ang pagbabalik niyo po, malapit na. Lord, what is happening right now is an indication that your coming is very soon. What we are waiting is the blessed hope. Our blessed hope is the coming of the Lord Jesus Christ. That's why, Lord, please help us. Double time kami reaching the lost. Double time for baptism. Double time for Bible study. Double time inviting people to church para makarinig ng gospel. Oh Lord, please use us, all of us, all members of this church. This is our obligation. As a church, we have the mandate, the responsibility to preach the gospel, Panginoong Diyos, to every creature, to every individual. And Lord, lahat na nasulok ng mundo, maabot, Panginoong Diyos, ng Ebanghelyo ni Kristo
Panginoong Diyos, whether Jews or Gentile, they need the gospel of the Lord Jesus Christ. As you bow your head and close your eyes, may I request everybody, magsitayo po tayo, please. Church, we need to be one accord. We need to be one accord. The desire for God to all of us ay magkaroon tayo ng one accord. Let me ask you, how is your prayer life? We need to be united in prayer. Malaki ang magagawa sa panalangin, kapatid. As a church and as a member, we need to improve our prayer life. We need to spend more time in prayer. And also, we need to have that specific place, and that is the house of God. You need to love, you need to support that place. You need to pray for that place. Yes? And we need to devote ourselves in that one place, and that is the house of God. Yes? And of course, mga kapatid, let's have a vision. Do you have vision for your families? Do you have vision for your loved ones na masave? Yes, Pastor. Me, myself, meron, kapatid. But it starts now in prayer. It starts now in our commitment to the Lord, na ating isama sila sa ating panalangin. Atin silang isama na sana mag-work si Lord sa kanilang puso. Mag-work ang Holy Spirit sa kanilang buhay, kapatid. Let's pray to the Lord for that. Yes? Can you come and pray to God this morning? Can you come? If the message today nangusap sa puso mo, can you come and pray to God? I do not know sa anong area nangusap ang puso, ang Panginoon sa puso mo. Maybe in number 1, we need to be one accord in prayer. Maybe in number 2, we need to be one accord in one place. And maybe in number 3, one accord in values, kapatid. Or maybe in vision. Please, let's have a vision. Let's have a vision, my friend, members of the church. Invite someone. Bring someone to Jesus Christ. Bring your family. Keep them inviting. Keep inviting them. Huwag kang magsawa magdala ng mga tao. Huwag kang magsawa mag-invite ng mga kaluluwa para sa Panginoong Diyos. Yes po. Every one soul that will be saved is great in the sight of God. Every one soul that, kapatid, turn to Jesus will be a blessing in the sight of the Lord. Amen. Panginoon, Ama namin, muli po nagpapasalamat kami today na kami, Panginoong Diyos, ay pinaalalahanan niyo po na bilang Kristiyano may mga tungkulin kami na dapat naming gampanan. At isa po dito, Panginoon, na mag-akay kami ng kaluluwa, lalo na po mamamahal namin sa buhay. Gamitin niyo kami, bigyan niyo kami ng lakas, bigyan niyo po kami ng talino, bigyan niyo po kami ng tapang, na huwag po kaming matakot o mahiya. Sa halip, Panginoong Diyos, maging courageous po kami. Sapagkat alam namin, Panginoong Diyos, walang ibang tao, walang ibang paraan maligtas ang tao, kundi ang ginawa lamang ni Kristo sa cross. Ngayong umaga, maraming salamat sa paalala.
Sana po mabao namin ito. Panginoon, ang mga bagay na aming narinig, ang prayer, in one place, Lord, ang aming mga values, higit sa lahat magkaroon kami ng vision. Thank you po, Panginoon. Sa linggong ito, naming haharapin, bigyan niyo po kami ng kalakasan, anumang hamon, anumang mga bagay kakaharapin namin. Panginoon, alam namin, di niyo kami pabayaan. Kasangga namin kayo, katuwang namin kayo, at Lord, gabayan niyo po kami. Maraming salamat po muli. Salamat sa aming mga mahal na bisita. Salamat sa aming mga kapatiran mula sa Barrio Otso, Nanay Ima, kanyang 2 anak, ang kanyang apo. Salamat, Panginoon. At sana po may naintindihan sila sa aming mga itinuturo, pinangangaral na salita ninyo, Panginoon. Every Sunday na nakakadalo po sila. Gayon din po sa aming mga mahal na bisita. Higit sa lahat, sana po naintindihan nila na ang kaligtasan ay makakamtan lamang kay Kristo Jesus. Ang kaligtasan ay hindi po makamtan sa pamagitan ng anong bagay, kundi kay Kristo Jesus lamang. Muli, Panginoon, i-bless nyo, ang Married Ladies Fellowship ngayong hapon. I pray na the more pa ang banding, the more pa kami mag-enjoy. What a blessing na magkita-kita kami sa araw ng linggo, Panginoong Diyos, bilang mga anak nyo po. Maraming salamat. Binabalik namin ang kapurihan at i-bless nyo patuloy ang aming afternoon service. Maging ang magsiuwian sa kanilang mga bahay, ihatid nyo, Panginoon, sa mga tahanan na safe. Ilayo nyo po ang mga kapahamakan. Panginoon, ang bawat isa, ang aming mga sasakyan, ingatan nyo, Panginoon. Pinag-pray namin ang aming mga absent, si Pau Pau, maging si Jensel, na nasa Kidapawan po ngayon para, Lord, sa kanyang competition sa journalism. Bigyan nyo po siya wisdom, Panginoong Diyos, na sana po makwalify po siya, Panginoon, sa kanyang competition po. At ingatan nyo rin po siya sa kanyang pagbalik dito bukas po ng umaga. Maraming salamat. At Lord, basbasan nyo po kami. I-dismiss nyo kami, Lord, with your guidance, with your protection. Above all, please dismiss us with your blessing. All these things I pray and ask in Jesus' name. Amen. And amen. Amen. God bless. And good morning po sa ating lahat. Again, turn you over to our song leader, Brother Ferdy, before our final prayer. Amen. That's right. Yeah. Amen. We praise thee, O God, for the Son of thy love. For Jesus who died is now and above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and scattered our night. Amen. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Glory and praise, amen, to the Lamb that was slain, who was born all our sins and hath cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again, fill its heart with thy love.
May its all be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Praise the Lord. Okay? Mga ladies, no? Saan ang venue dito? Ma'am Vic? O, sa 2 rooms lang kaya masyadong mainit doon sa 3rd floor. Okay? So, mga ladies, kayo lang muna doon sa 3rd floor, no? Ibigay muna natin ang areas sa mga married ladies. Alright? So, lahat mga married ladies, sana walang mag-uwi, no? Para maka-join kayo sa Ladies Fellowship. O, inyo itong time. Alright? So, this time, tawagin natin ating kaibigan, Pastor Aldrich. Please come. Amen. So, it's our joy na makasama natin sila this morning. Amen. What a blessing. No? Please continue to pray. So, work po doon sa San Felipe, Believers Baptist Mission, no? Under the leadership kay Pastor Aldrich. I-pray natin, mga brethren doon, mag-grow pa sila. No? And then, of course, ang health ni Ma'am Grace, ang kanyang pagbubuntis, si Bibi Dre, no? Na habang lumalaki. Okay? Pastor Lawrence, please come. Aldrich, please come here for our final prayer and have a fellowship. No? Huwag ka agad mag-uwi. No? Try spend few minutes para po sa ating fellowship. Okay? Yes. Yes, Lord. Inisip na lagi kami. That's why pinadala niyo ang mga anak upang mag-ilis ng buhay sa aming mga kasalanan. Yes. Ang rason, Panginoon, upang lumamit sa inyo. Kami po ay malapit sa inyong pangalan. Yes. Pagpili namin na makapalaganap na po kung gano'n po buti, gano'n po kayo pagmahal sa amin. Yes. Ito sa mga taong nahihirapan po na makaalis sa kasalanan o naghahanap ng kaligtasan, Panginoon. Pinagpipray namin na gamitin niyo po kami. Yes. Ang Liberty Baptist Church. Amen. Salamat po sa answer prayer ninyo sa paggamit po kay Pastor Lulay. May plano po na magpalaganap ng mabuting balita, Panginoon. Yes, Lord. Doon sa mga taong naghahanap po ng kaligtasan. Yeah. Dahil ko po, Panginoon, kung saan po sila pupunta. Wala sila, mamatay sila sa mundo, saan mabigyan po yun ng kasagutan. Yes. Pinag-pray namin sa simpleng maggamit po, gamitin niyo po kami sa aming mga bahay, sa mga loved ones namin, Panginoon. Yes. Mag-share namin ng gospel, Yeah. Bible namin hawak. That's right. Makapangyarihan po ito. Yes. Lalo na po sa pagligtas ng kaluluwa. Tawag namin po sa kanila. Yes. Sa bahay namin, sa mga loved ones sa bahay. Yes. Pinag-pray namin, Panginoon, sa mga bata. Sila po yung next generation, Panginoon. Yeah. Maturuan po sila sa habang bata pa po sila, Panginoon. That's right. Ito po yung pinag-pray namin. Bless po kami, proteksyonan po kami, naniniwala po kami. Ito po yung napakapangyarihan ng dugo na mag-protect po sa amin sa Yes. 6 days na naman, Panginoon, na harapin namin. Yeah. Wednesday prayer, pinag-pray namin na makapunta, Panginoon. Brethren, as what Pastor Gulay preached Yes. this day, napaka-importante po ang prayer, Panginoon. That's right. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless everyone. Happy Sunday. Happy Sunday, everyone. Good morning. See you this afternoon. Okay.